Hello, hello, hello. Kamusta ko po? Iyako'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa radyo at syempre sa Facebook. Ang ating himpilan, 95.1 RW. Papi, good morning! Happy Friday! Thank God it's Friday, 21 ng Marso 2025. At 52 days na lang po bago ang national and local election. Ayos ha, pagka pala katabi mo si Albert, napapanuto ka, Boy Santiago. Tuloy mo yan. May kinabukasan ka. Natutuwa Sana. lang ako sa iyo ngayon dahil Hindi, ito to. Friday. Ito to. Siguro ito to. Tuwan-tuwa. Natutuwa ka dahil sa katabi mo si Albert. Bira mo yun. May sabi na magot na eh. Siyempre kabagot. Cellphone. Pakilala mo na! Albert B. Lacanlale. Happy Friday! Good morning, Mr. Boy Santiago, Mr. Perry Pangan. Good morning. Subukan muna natin. Kontra degla nga dating kanini. Baka sakali, kaya di swerte. Talaga? Ay. Bakit dati ka bang malas? Bata mag-bingo ka. Bata, nakakalwat Ako kasi matagal na ako Lumipat ka malas. Pero ngayon swerte ko. Napakaswerte ko ngayon. Malas na kita kay ni Buenos yan. Talaga? Ganun ha? So, Kenny, at chula kay ni Lele. Yung bulsa na kayong kailing, mamboy, yung malapit ka na ako, Kenny. Eko malarang, pagloko nyo kami. Bakit? Tuwamin na pa. Mamaya kang pera, Boy Santiago. Now na! Palitan po ng piso sa dolyar, 57.24. Yen, 0.38. 74.47 ang pound. Hong Kong dollar, 7.37. 39.98 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 43.04. Australian dollar ni paring Melat Maning Lu Mendoza, 36.38. Bahrain dinar, 151.89. Pera ng mga tiga Saudi, Saudi Real, 15.26. United Arab Emirates dirham, 15.59. Mga tiga Europe, pera ni Senyor Raulico Pacino, 62.43. Korean won, 0.0392. Eto na po yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Konsehal Attorney Romeo Torno ng Sangguniang Bayan ng Lubao, Pampanga. Magandang araw. At si Konsehal Nat Gopez ng Santa Rita. Good morning din sa'yo. Si Past President Wilbert Kasupanan ng Rotary Club of Dolores. Get well soon dahil medyo inuubo-ubo. Yan. At yung mga taga Quest Plus Conference Center dyan sa Clark Freeport Zone. At Mimosa Golf. At Mimosa Golf. Yan, yun sa driving range nila. Ay, magandang umaga. Napakagandang driving range. Ay, Binabati ko yung mga tiga Babalakat. Si Jeneline Jimenez, God bless daw. Sabi ni Ed De Castro, kabalan natin from Mabalacat City. yung mga tiga DepEd Angeles, Raf Dungka, magandang umaga. Nagkita kami kahapon. At si Tony Sinamban, TJ Agulto, Elmer Villanueva, Benji Dungka Kunanan, Ed Nakatanghal Nabong, Gold Araw, magandang umaga sa iyo. Si Deng Laos Paule, Alma Tayag Panlaki, sa inyo pong lahat, Louie, ayan, si Rom Bernardo, Cristel Relos, si Marines Kunanan, Hazel, good morning. Marso 21, 1935, Jose G. Puyat, Mibay sa Manila. Anak ng Jose Huco Puyat Sr. at Maria Gavino. Ito po maging deputado na yan ng Lone District, Surigao del Sur, king House of Representatives 1969 hanggang 1972. Maging assemblyman niya naman, Region 11, Batasang Pambansa, 1978 hanggang 1984. Maging Minister of State for Energy. Minibatan niya Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamanimunan ng Rabi Pangan, Tantingko. Marso 21, 2019, sinampahan ng kaso sa International Criminal Court ng dalawang dating opisyal ng pamahalaan na si Chinese President Xi Jinping dahil po sa marahas na aksyon ng Chinese officials sa South China Sea at sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
Ayon po kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, sinampahan nila ng kaso si Z on behalf of the Filipino people at ng libu-libong mangingisda na inalipusta, nasaktan at nawalan ng hanap buhay sa ginawang pananakop ng China sa West Philippine Sea. Ayon po kina Del Rosario at Morales, inaangkin ng China ang 370 kilometrong exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang sobrang paghalakhak pala ay nagiging sanhi ng atake sa hika, lalong-lalo na sa mga taong sadya ng may hika. Yun, medyo na siguro na iirita yung baga, no. Pinaniniwalaan naman na 1% ng mga tao sa buong mundo ay asexual or asexual. Ito po yung mga taong walang nadaramang sexual attraction sa lalaki man o sa babae. Yan, asexual sila. Ano yung MD? Ang tawag doon, MD. Gets mo? MD? Hindi medical doctor. May diferensya. Abay, tinamaan ka pala ng magaling eh. Oh, ang lalaki, para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Pag nagkaroon ng diferensya, something went wrong along the line, MD. Parang si Boy Santiago, May diferensya. PWD. Person with different. May panawagan po ang Angeles Electric Corporation. Mawawalan ng power Marso 22, 2025, araw na Sabado, alas 5 ng umaga hanggang alas 10. Diyan po sa may bahagi ng Sapa Libutad, Sunshine Home Phase 2, Angeles Heights Resettlement, at Angeles Public Cemetery only. Ito ho ay may ayusing poster yan at yung pagpapalakas pa ng serbisyo yan, ng electric dyan sa may lugar ninyo. Galing po ito kay Engineer David Praza, Senior Manager, Line Operations, Maintenance, and Construction. Kailan yan, papi? Sa 22, sorry. 22 ng Marso. Bukas yan eh. Bukas na po. Huwag mo kami niloloko. Alam mo, ang tao kasi, masyado nang nagre-ready ngayon tungkol sa mga brownout. kasi Kamukha ngayon, Mabalakat. pinadadagdagan ko, sa mabalakat, kalahating araw eh. Pinadadagdagan ko, Boy Santiago, ang pasensya, ang gasolina, at pera ng mga bumibiyahe na gumagamit sa NLEX. Grabe to. Yan. Isipin mo, yung isang kasama sa anak ko ng trabaho, galing lang sa Pioneer, dyan sa may Mandaluyong, awa ng Diyos, 6 na oras ang ginugol. Oo. Yun dulot na naman ng mga walang disiplinang mga driver na alam naman nila kung ano yung karga nila. Alam nila kung ano yung height ng kanilang mga sasakyan. Malinaw naman na nakasaad din doon sa ating mga tulay along the NLEX kung ano ang height, yung clearance ng mga tulay na yan. Ba't ipipilit pa? Alam mo dapat gawin noon? Parasahan yung operator at saka yung driver. Oo, kailangan bayaran nila yun. Huwag pamarisan. Pero yung nadaanan na yung ibang tulay eh. Bakit pagdating doon sumayad? Sino? Kasi nga, hindi naman siya, alanganin na nga kasi sila, yung height nila. Dapat, Hindi, tsaka hindi niya alam, Albert, kung i-abante niya o i-atras niya. Kasi alam niyan tinamaan niya eh. Pero hindi consistent yung mga tulay. Wala tayong magagawa, Boy Santiago. Di ba? At least consistent sila sa kanilang inconsistencies. Naalala ko tuloy, natatandaan yun nung bumaha. Yan sa may San Simon area. Remember? Nagdulot din yan ng sandamakmak na problema sa traffic. Kaya tayo po mga nakikinig, mga motorista po, huwag niyong ipipilit at alam niyong hindi pwede. oo. Okay? Huwag din kayong magpapalusot dahil hindi naman din kayo makakalusot. Oh, and it's about time din para sa NLEX Corporation na itaas yung mga tulay diyan. Kasi lagi silang nagkakaroon ng mga upgrading ng pavement, and then nag-asfalto pa yan. Yun, nag-asfalto, eksakto na sa Madadagdagan. may sukat eh. Oo. Pero nasagad yung ano. Oo, pero yung mga driver, kailangan expect nyo na rin yun. Alam nyo namang inaayos din yung mga kalsada natin eh. Siyempre, kung eksaktong-eksakto lang dun sa sukat ng mga tulay, yung inyong mga, malay nyo kung halimbawa yung meron kayong karga dyan na umangat lang ng konti, sasayad na. Diba?
Kaya kailangan, at least man lang, meron kayong, hindi ko alam kung ilan ang minimum na dapat na clearance pang mini-maintain ninyo doon sa kung ano man ang ikakarga ninyo. Baka naman, dinagdagan yung clearance, dinagdagan yung karga. Oo, baka sabi, Diba? pwede pa pala ito. eh. Sabi niya na Oo. gano'n, lampas-lampas na doon sa karga nila. Ay, Margarita Guevara, good morning sa iyo. And si Edgardo Masiklat. And Renato Ocampo, salamat po. Eto, si Marins Conanan. At saka si Cristel Relos. Mhm. Yan, okay. At muli po, ang pagpapasalamat natin no, sa Central Luzon Media Association Pampanga Chapter at iba pang mga media organizations dito sa Mimosa Plus Golf Course diyan, yung kanilang Mimosa Driving Range. Tsaka sa Quest Plus Hotel and Conference Center diyan po sa Clark no, dahil doon sa kanilang pag-host ng isang fun games sa golf driving at iba pang mga skills challenge. Ay, nag-enjoy yung mga Yes. media at saka yung Tiga-Quest. Yes, thank you very much, General Manager Michael Gapong. Tsaka sina Miss Say Palma, Miss Judy Bondoc Sarmiento, sina Dan Tagpuno, tsaka sina AC Aquino at lahat ng bumubuo dyan. Judy Bondoc. Mondok. Oo, binigyan pa tayo ng partida ron. Hindi naglaro si Michael. Hindi pwede yun. Masyado, daya na yun kapag pinaglaro pa. Talo na nga tayo. At saka yung mga nagtuturo doon sa Mimosa ko. Oo. Driving Si range nila. Sir Rory. Rory. Oo, yan. Oo, paano? Parang plus na sa media yun. Oo. Plus na. Parang Quest Plus lang yan. Plus. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan after ng ating commercial break at meron tayong special na bisita ngayong araw. Tumutugon sa pangalang Mayorable Maylin Pineda Cayabyab. Alas 9:16 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! Pero sino? Pakinggan nyo! Magbubukid party list! Pamela 1 Magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela 3 magbubukid, go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ayan na po. Yung mga nagpapabati po kay Boy Santiago, padala nyo na po ngayon. Kaya masaya, kaya malungkot yan, we will take care of it. O ito si Lewel Santos. Ayan, magandang umaga po. Nanonood siya ngayon. At sa lahat po ng mga kasama natin sa Facebook at saka sa radyo. Salamat po. Mag-react po kayo, magtanong kayo kung ano yung mga gusto nyo ipaabot sa ating mga kababayan. Okay, at katulad ng nabanggit natin kanina, meron tayong special na panauhin ngayong umaga. Siya po ay nagsilbi bilang alkalde no, sa bayan ng Lubao, Pampanga for 3 consecutive terms. Naging board member ng 2nd District of Pampanga. At ngayon po ay isa sa mga kandidato sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Tutuwa lang ako ngayon. Ha? Biglang bumango yung lugar natin. Parang nagkaroon ng bulaklak. Uy, lakas mo boses mo, mahal ang bayad mo rito. Hello. Natutuwa lang ako kasi parang nag-iba yung amoy ng lugar natin. Oh, kanina amoy boy. Ang Ngayon ating amoy baby. Pineda. ang ating bisita, Mayorable Maylin Pineda Cayabyab. Good morning po. Good morning po.
po. Sige, pakilapit lang po sa mikropono at mukhang Gandang umaga po. kakagaling lang sa concert kagabi. Hindi. In fairness, Nahabugan. ginagaya niya boses ko. Oo. Alam niya, mahal bayad ko eh. Alright. Mayora, kamusta na ka? Okay mo po. Kumusta po, Tito Perry? Alam mo, dala ka nga ka kita. It's always a pleasure, ne? Ngayon ni, rengkutang migay ka, di takla mo, 10 pages la. O na yung uling medyo sisipon ka, kung napakaragdagan, 9 pages na yung gamitan ko. Metong bonus siya. Albert! Yan, tanongin muna natin na si Mayora Maylin, no? Kung, kasi ang mga tao na sanay nang tawagin kayong Mayora because you've served sa Lubao nga na matagal na panahon. Anong years, do you remember kung anong years kayo doon? 2010 po ako nag-umpisa na manungkulan bilang mayor po ng Bayan ng Lubao. At nag-end po yung term ko noong 2019. So, nakompleto ko po yung 3 terms at naka 9 years po tayo na mayor. Sobrang training na yun, Albert. Hindi na bago. Oo. Bullshit, matuwa na yun eh. Malaki pa may gumpisa. Hindi, 9 years. Oo, Mayor, kahit board nasabi- member pa. Kahit sabi nila walang respeto kapag tinatanong mo yung babae ng kanyang edad. Pwede ba? Hindi. Mawalang galang na po. Ang tinatanong mo lang, ilang taon na siyang public servant. Disente and dating. Ang sagot niya sa'yo, Albert, sa katagalan po, hindi ko na rin po matandaan eh. Nag-board member din po kayo. Naka ilan taon 5 kayong years board- po tayong board member. Okay, hindi po kayo naging konsyal. Hindi po. So, Mayor Albert, board member, Mm. balik uli sa mayor. Mm. Yun lang yun. So, Wala, uwi na. oo. And kahit na board member siya, actually, dahil mas mahaba yung panahon niya sa pagiging mayor. Kaya nasanay yung mga tao, mayora tawag sa kanya eh. Hindi, kasi pagka mayora ka, singular title yun eh. One at a time yan. Pero pag isa sa board mga- member, 3 yan, 4, 5 sa distrito. Second district board member po kayo, madam? Opo. Alright. Yun nakasanayan gawin as mayor, yung medical at saka yung mga paglingap no, sa mga kababayan po natin. Alam nyo, napapansin natin pagdating sa medical, hirap na hirap. Yun po ang pangunahing problema ng mga kababayan natin, hindi lang po sa Pampanga, particular San Fernando. Opo. Kaya po namin ginagawa tong programa na to. Alam po natin na magpapacheck up ka pa lang po sa doktor, may bayad na po yun. Ang tao po, kung sapat lang ang pera mo, ang kinikita mo, o kung wala ka pang ang kinikita araw-araw, ipambibili mo na lang yun ng bigas o ng pagkain. Kesa magpa-check up ka sa doktor. So, titiisin mo kung ano yung masakit na nararamdaman mo sa katawan. At minsan pag grabe na, hindi na matiis, doon lang magpapadala sa doktor. So, nangyayari po, nagdedelikado yung buhay at lumalaki po yung gastos. Katulad na lang po ng mga diabetic. Meron po silang mga sintomas na nararamdaman na, pero hindi nila pinapansin, hinahayaan na lang nila. Ngayon po, imbis na nakapag-umpisa po sana sila na Gamot. tabletas muna yung iniinom nila, usually nag-uumpisa ang mga diabetic na iinom muna ng metformin. Pag ang sugar nila 120, mga ganyan, 130, maaring pag-take ka muna ng tabletas. Pero pag ito pinabayaan mo at di mo ginamot ng maagang ng agad-agad, o pwedeng mangyari, magi-insulin ka na. So yun na yung pag tinanong mo, 300, 400, insulin, mahirap na kasing balansehin yun eh. At saka, yung pinaka nakakatakot po doon, yung tatamaan po yung mga vital organs natin. Complications na. So, kadalasan alam niyo po ba sa 10 nakaharap ko po na tao o merong diabetes or, yung mga nakaharap ko na nagda-dialysis, 8 sa kanila, sa 10 nakaharap ko, dahil diabetic sila. At pag tinanong mo, ano po ang sugar nyo nung bago po kayo ma-dialysis? Sabihin nila sa akin, 300, 400, 500. So, tapos pag tinanong ko, ano po iniinom yung gamot? Metformin lang po.
Pero, di ba, ang nangyayari po kasi, meron iba na pag akala nila, iminom ako ngayon ng metformin, tigil ko na. Tapos, di na nila ulit papansinin hanggang yung pala yung sugar nila. Oo. Ganun na po, 300, 400, 500. Mayroon, napakaganda ng tinutumbok nyo kaagad sapagkat alam nyo lahat tayo nagkakasakit. Alam din natin lahat na magkakasakit, whether you like it or not. So, kung ito'y kasama sa mga programa nyo ngayon hanggang sa kung kayo'y swertehin, ay napakaswerte ng mga Fernandino. Kasi lagi ko nga sinasabi sa program natin, Mayora, hindi po sila namamatay sa sakit kadalasan, sa gastos po. Kaya ayaw na po nila magpa-check up. Ay, punta lang kay Parin Tuling kasi si Parin Tuling, patapal-tapal lang nakuha yan. At hindi naman po, bago sa inyo, na ngayon nyo lang ginagawa ito sapagkat may balak kayo maglingkod sa lungsod ng San Fernando. I think you got that from your mom. Si Nanay Party List, alagang nanay, sayat sa gusto nyo, maglilingkod. Kumbaga, meron ba tayo magagawa? Anak niya kayo. So, nanay niyo siya. So, wala naman kayong choice. Ito po ba'y nadadala ninyo sa lahat ng barangay na pinupuntahan niyo po dito sa San Fernando? Opo, napuntahan na po natin So, lahat ng na-appreciate barangay. nyo na po ang problema. You know the problem. Opo. So, -1 yan doon sa mga basic services na inaasahan sa inyo ng mga Fernandino. Okay. Naikot nyo na po ba halos lahat ng barangay sa Oo City of naman San po. Fernando? Paulit-ulit na po. So, ramdam nyo na kung anong problema nila. Opo, alam na po natin. So, hindi na bago. So, alam nyo na Hindi na approach po. from day one. Ang sabi nga nila, Albert, when she gets elected, she'll hit the ground running. Oo. Hindi crawling, hindi walking. Yes. At ang inyong mga programa ngayon nakatuon dun sa tinatawag nating preventive healthcare, no? Mga medical missions. Gaano kadalas niyo ginagawa itong mga medical missions dito sa lungsod ng San Fernando? Pag po may request ang barangay, ginagawa po natin ito. Kahit po sa mga subdivision and villages po, ginagawa po natin ito. Halos everyday po, meron po tayong medical mission. At usually, days before, sasabihin natin sa mga taga-barangay na merong libreng blood test. Para, actually, yun ang pinaka-importante sa lahat nung ating medical mission eh. Kasi doon natin malalaman kung anong dapat gamutin. Lalong-lalo na sa mga senior citizen. Ilan ang taong nakikinabang dito sa mga barangay? Ballpark figure lang po. Mula po na nag-umpisa tayo, Opo. nasa 115,000 na po na tao ang nakinabang po sa ating medical mission. Sige po, umubo lang kayo. Baka akala ni Mike Enriquez, siya lang may-ari ng ubo. Oo, si Boy Santiago nga, ganyan. Lab test? Pwede po magpa-check up ng puso? Ikaw? Maitim ang puso mo. Tumigil ka muna. Love test ang sinasabi. Laboratory test itong pinag-uusapan natin. May kasama rin po ba yung mga matatanda doon sa mga pinupuntahan nyo, Mayora? Ayo po. Kaya pala namang may pag si Boy Santiago, feeling niya counted siya. Oo. Hindi ko pa po siya nakita doon. So, hindi pa po siya matanda siguro. Pero huwag niyong kalilimutan, botante niyo yan. Tiga Barangay San Jose yan. Opo. Tama ba ako? The ever reliable lolo. Lolo. Yes. Talaga. Channel 7 yan, Lolo no? Boy. Sa gabi. Lolo boy. Opo. Ano-ano po yung mga services na dala ng medical mission natin? Okay, meron po tayong libreng blood test. At after ilang araw doon sa mismong medical mission, babasahin ito ng mga internal medicine doctors at sasabihin nila kung ano ang gamot na kailangan ng pasyente o nung nasa barangay. And then bibigyan po natin sila ng gamot. Meron po tayong mga gamot na dala na alam naman natin na yung common na mga kailangan ng tao, losartan, amlodipine, Yun. yan, fenofibrate, yan, para sa mga, alam na po natin yung mga gamot. Opo. So these are targeted talaga no ng mga medicine. Hindi yung pupunta yung tao na sa isang medical mission and then dahil one day lang yung medical mission nila, hindi naman alam kung ano ang pinagmumulan ng sakit niya. Opo, opo. Bigyan na lang muna kita ng paracetamol o kaya ng painkiller. Opo, kasi, kunyari, sinabi usually ang complaint ng pasyente, nahihilo ako.
So malay mo kung nahihilo siya dahil high blood siya, nahihilo siya dahil diabetic siya. So baka mamaya mali mabigay mong gamot. So hindi pwede yung tinutukan mo lang ng stethoscope, 'di ba? Tapos bibigyan mo na ng gamot. Kailangan talaga po may blood test, lalo na po yung never na nagpa-check ng dugo. Kung ano mataas, cholesterol ba, triglyceride ba, uric acid ba, sugar ba, ang kanya bang good cholesterol, ang bad cholesterol. So, kailangan po talaga may blood test. Alam niyo po, ito po nag-umpisa ito nung bata pa po ako, totoo po yun, naalala ko. 10 years old ako, hatak-hatak ako ng nanay sa mga medical mission. Pero nung panahon na noon, hindi pa po kasi, wala pa hong makina na pang blood test na lahat, hindi lahat meron. Hindi pa kalat ang mga laboratorio noon. So ngayon, mas marami ng laboratorio na merong mobile, meron na ring portable, kaya kaya na natin gawin ito. Noong panahon, nung bata pa ako na sinanay ang nagme-medical mission, nanunungkulan pa lang siya sa Lubao. Usually, mga minor operation yon. Tapos, yung mga gamot lang na basic. Ngayon po, bakit po namin ginagawa ito? Noong pandemic, noong nagka-COVID tayo, nalaman ni nanay at nalaman natin na halos lahat ng severe COVID, mga na-ICU, mga tumagal sa ospital, o mga nawalang buhay po, meron na po silang comorbidities. Mataas ang kanilang cholesterol, mataas ang kanilang asukal sa katawan, diabetic po sila. Yung iba sa kanila, hindi po nila alam na may sakit sila. Nalaman na lang dun sa hospital. Kaya mas madali po silang tamaan ng sakit. Kaya dun na-realize ni nanay na napaka-importante pala nung blood test. Kasi dun mo malalaman ano ba ang dumadaloy sa dugo mo. Matagal na palang high blood, gano'n, hindi niya alam kasi hindi nagpapacheck up. Hindi nila alam. Wala silang access. Hindi nila alam na ganun pala. So, ang ginagawa po natin ngayon, bukod sa ginagawa po natin ito libre, ang gusto po ni nanay, maturuan ng mga tao, ang mga Kapampangan na alagaan ang sarili. Pag may nararamdaman, ito ang gagawin mo. Check up ka. Check up. Okay, yun. So, Preventive, no? Preventive healthcare po Importante talaga tayo. yun, para hindi na lumala yung mga kaso, mga sakit. Opo. okay. And then you also have this project naman para na ang beneficiaryo, mga estudyante, mga guro, tsaka yung mga magulang sa dito sa San Fernando. You've been giving out mga libreng salamin sa mata na. Bakit ito napili yung project? Actually, nung mayor po tayo ng Lubao, namigay na rin po ako ng salamin sa mga estudyante. And then, noong after pandemic, sa buong Pampanga po, pag may nag-request po na bayan, namigay din po tayo, nag-medical mission tayo. Nung kasing board member tayo, more on legislative. Pero naisip ko, ikot tayo ng Pampanga para naman makatulong tayo sa mga bayan-bayan. Pati po sa mga eskwelahan. Ayun po. Nung po kasing bata ako, napansin ng magulang ko na nalilate ako umuwi. Kasi kumukopya pa po ako sa blackboard. Lahat umuwi na ako, kumukopya pa. Wala pa naman pong Xerox machine nun, hindi ka makapagpa-Xerox machine sa katabi mo, di ba, yung notebook niya. So, ang bagal kong kumopya. Akala ko, malabo talaga yung blackboard. Yun pala, may diferensya po yung mata ko. So, dinala po ako ng mga magulang ko sa optometrist para i-check ang mata. So, yun po. Binigyan po tayo ng salamin. Magsimula po nun, umayos po yung performance ko sa eskwelahan. Mabilis na akong kumopya. Kaya sabi ko, yung mga bata po talaga dapat bigyan ng salamin yan. Kasi meron nga bata, hindi pa nga po kumakain, hindi pa nag-aalmusal pagpasok. Hindi mo pa makita yung
yung kinokopya mo sa blackboard at habang nagsusulat yung teacher mo, hindi ka makasunod. Hirap na hirap siya. No? Opo. Pumipikit-pikit yung mata, hindi alam kung paano. At isang bagay pa po kung may mga bata po na parating masakit ang ulo, kala nyo umaarte lang. Ako po kasi, pag walang astigmatism yung suot kong salamin, alas 5 pa lang po, nahihilo na ako. Masakit na yung ulo ko. So sa mga bata na baka po yung laging sumasakit ang ulo, kala mo nagpapadala lagi sa clinic, pacheck po ang mga mata. Maaaring isa pong dahilan yun. Ako po ngayon, kung nakikita nyo po, may time na nakasalamin ako. Anong ibig sabihin nun? Kulang po ako ng tulog. Hindi po ako naka-contact lens. Minsan kasi nahihirapan ako pag nakasalamin. So, may time po na, actually, most of the time, naka-contact lens po ako. Pero hindi ko po kaya nang wala ito. So, paggabi, pag nasa bahay na po, tanggal ng contact lens, salamin po. Okay. Salamin tayo. Hindi ko kaya nang walang salamin. Hindi ako makagalaw ng maayos. Hindi po ako makapagtrabaho. At saka pag nakasalamin po ako, ang pupogi niyo po. Aray. Pabalik yung salamin. Naka-contact lens po, gwapo po kayo. Pero pag wala po ito, parang, Wala. di ba? Ay, Mga ilan na po yung mga beneficiaryo? Opo, ang nabigyan na po natin na salamin ng mga estudyante, nasa 19,000 na po. Yung mga teachers po natin, mahigit 2,000. Yung mga magulang na nagbabantay doon, sabi ko, sige, sama na yun na nasa rin. 22,000 po yun. Pero, sa ating medical mission, ang nabigyan po natin ng salamin, nasa 38,000 po. So, all in all, ang salamin na pinamigay po natin at ongoing po ang delivery sa mga barangay, nasa 60,000 or almost 61,000 na po. So, Sa ganda ng usapan, nakaligtaan natin. Kailangan Hindi pa na tayo nakaligtaan. commercial. Drinking break ni Mayora. Oh. Mag-time check ka muna. Boy Santiago! Alas 9:35 na po ng umaga. Alam mo bang mas maraming sunog ang nangyayari tuwing tag-init? Narito ang 5 fire prevention tips para iwas sunog sa panahon ng matinding init mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Huwag mag-iwan ng natutuyong damo o basura sa bakuran. Isang mitsa lang ng apoy, mabilis itong kakalat. Regular na i-check ang linya ng kuryente. Mas madaling mag-overheat ang appliances kapag mainit ang panahon. Iwasang magtapon ng sigarilyo sa tuyo at damuhang lugar. Isang maliit na baga ay pwedeng magdulot ng malaking sunog. Huwag magsunog ng basura sa bakuran. Pwede itong lumaki at madamay ang buong paligid. Panatilihing may malapit na tubig o fire extinguisher para mabilis makontrol ang apoy kung sakaling may aksidente. Mga simpleng paalala mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. It's back. The most awaited, the most exciting, the most prestigious golf event by any media organization in the region. The second Pampanga Press Club Invitational Golf Tournament will tee off at the Pradera Golf Resort on March 28, 2025. Get your clubs ready for swinging while helping a worthy cause. The PPC Second Invitational Golf Tournament, March 28 at Pradera Golf Resort. The Pampanga Press Club would like to thank our partners and friends. Gold sponsors, Governor Dennis Pineda, Mr. William Gatchalian, former Tarlac Governor and Representative Vic Camp, Converge, Laos Group of Companies. Silver sponsors, JTN, Vice Governor Lilia Pineda, GCash, Beautyderm, LX Corporation, Best Western Metro Clark, and Savers Group Holdings Incorporated. Bronze sponsors, Dola Secretary Bienvenido Laguesma, BPI, BCDA, San Luis Mayor Jay Sagum, Candaba Mayor Rene Maglanque, Minanin Mayor Philip Nagit, DPWH 3, Santa Tomas Mayor John Sambo, Bacolor Vice Mayor Ron Dunca, Porac Mayoralty Bet Mike Tapang, STV Gigafactory, Magbubukid Party List, Apalit Mayor Jun Tatanco, SM Investments, 3rd Congressional District Aspirant Dr. Hazel Tumang, Edmarie Construction and Trading, Dito Telecommunity, Genesis Transport Service Incorporated, McKinney Food Corporation, and Lubao Mayor Esme Pineda. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday sa mga sumusunod.
Sunod, sina Edmark Marinas ng Ford Libis, Kaina Between ng Ford Clark. And sa lahat ng mga may birthday ngayon, happy birthday po. Oh, Boy Santiago, wala ka nakakibo-kibo dyan. Wala akong may birthday eh. Edi good for you. Oo, ito lang sabi niya nung nag-message, naranasan ko din po yung grade school ako, yung hirap kumopya sa blackboard. Malabo yung mata ko. Oh, first year high school na po siya nung... Ako naranasan ko, mahirap kumopya sa katabi ko. Kung maaga ako nagkasalamin, baka honor student ako. Hindi lang yun. Baka pati pangalan ng katabi mo nakokopya mo. Tsaka hindi ka mamukha row 4 na malapit sa CR. Paboritong slogan, Ma'am, may I go out? Sagot ni teacher, yes, you may, but you cannot. Ay, si Senyor Raulio Pakino, Mayora, kumusta raw po kayo? Good luck daw po. Kamusta po, Tito Raul? At binabati rin kayo ni Rico S. or Kiko. Natutuwa daw yung mga manggagawa nila at nadalaw kayo. Yun ang mga gustong makita ng mga tao, mga leader nila, pumupunta para makita mismo paano makakatulong ang city government. Ayo po, o nga po pala kay Sir Rico, Or Kiko. magpapadala po tayo ng magsusukat po ng grado ng mga empleyado po kasi para bumilis po yung trabaho at wala na pong reject. Totoo, yun para mas maliwanag. Kamusta raw po kayo, sabi ni Miss Alaintan. Ay, ng hi, Lunes ma'am. Malunes. At saka po Lunes, yung malinis. mga taga Northville, pinapakamusta kayo, Mayora? Kamusta po kayong Kanya ka lahat? luminta ka rin, malarata sa artista ka. Mas ko. O may gulo lang rin taga Northville. Babalik pa po siya dyan, whether you like it or else. Una, titignan kung ano pa mga additional na problema. Pangalawa, baka naman, pagdating ng victory party, mga ganun. Mayora, hindi lang po pangkalusugan ang tinatarget ninyo, which is good. Kami nga, pangkalusugan, may salamin project, medical laboratory test, meron pa kayong kasamang 2 doktor sa inyong lineup. At syempre, meron din kayong pa-basketball para sa mga kabataan. Kwento nga po niyo. Opo. Itong Maylin Pineda basketball tournament, ginawa po natin ito, para sa mga kabataan po, baka ma-develop o para ma-develop ang kanilang talento. Baka meron tayong mga tinatagong talento at dyan makaka-discover tayo ng mga pupwedeng makapag-aral ng Maynila, maging varsity player, di libre ang kanilang tuition fee, at baka dumating ang panahon, maging katulad po nila ang mga anak-anakan ni Gov Dennis na napasikat po natin. Ano po? Yung isang kakampi ni Archen, kaya biyab ngayon. Diba? Opo, ang asawa. Opo, si Justin Baltasar. Ang asawa ko po ngayon, ang governor ng Converge Fiber Xers po. Sa isang team po sa PBA. Nag-umpisa rin po ang asawa ko sa sa UAAP po. Kaya talagang itong trabaho po na ito para sa kanya, gusto niya pong tumulong sa mga bata. At nag-enjoy siya. Opo, gusto niya pong tumulong sa mga bata na nangangarap din po na makapaglaro ng professional basketball. At bilib ako kay Archen, magkaranggo na sila ng biyanan niya. Si Governor Nanay, si Governor Archen, ang asawa, Mayor. Okay. Oo nga po, nauna pa po siya nag-governor sa akin. Alright. So, ito po mga basketball tournament, ilang barangay po ang sumali rito? 35 barangays po ang sumali Lahat dito. ng barangays? Opo. Ang galing naman. Opo. Saan niyo po ginaganap yung mga laro? Opo, sa court po ng Del Carmen, Barangay Del Carmen. Minsan po sa Barangay Baliti. Meron din po sa Yung trophy Barangay ba Agustin. kasama sa premyo po? May cash prize, may trophy? Opo, Kasi meron. laki po ba nung attorney natin? Tinanong ko lang po. Oo. Ay, consolation pa lang pala yun, papi. So, pag pinagsama mo yung dalawang nakasama ni Mayora, grand prize yun. Okay. Hindi po ba kayo, nag-iisip din, Mayora, na sa pagka-mayor na po kayo, mga volleyball tournament, usong-uso din ngayon yan, di ba? Hindi nyo po naitatanong, mas magaling pong mag-golf yung anak ni Mayora kesa sa kanya. Opo. Ano nga po pangalan ng anak niya? Si Anika. Anika Chanel po. Alam mo yun, papi?
Batang-bata pa, siguro wala pang 8 years old golfer O na. kaya malapit sa kanila yung sports. Pero kanina nabanggit nyo yung alagang nanay. Parang, sino ba naka-influensya sa inyo sa public service? Opo, sabi ko nga po sa inyo dito, 10 years old pa lang ako, naalala ko, hatak-hatak ako ni nanay sa mga medical mission. So, habang ako, naglalaro ako doon, pero na-realize ko na napakalaking bagay nito. Lalo na po ngayon, pag nakakita po kami ng may mga sakit. Alam niyo po ba, sa medical mission, tinitingnan ko pa lang po yung tao. Sa kulay pa lang niya, alam ko na kung ano ang sakit niya. Nakuha ko po kay nanay. Nakuha ko na po kay nanay yun. Pero syempre, hindi naman po kasing perfect ng doktor. Kasi may mga tatanong pa yan. Pero... Ay, gusto niyo subukan yung sinasabi niya? O Mayora? Tingnan nyo nga po ako. Tingnan mo itong tayon to. Ano sa palagay mo ang sakit ni Tito Bulsa. Perry? Bulsa. Okay. Mahirap pong gamutin yan. And I think it's almost everybody's problem. Pero kung tulong-tulong po tayo, Mayora, Opo. lalo pagka kayo nabigyan ng pagkakataon, kayo na si Mayora Maylin, pagkatapos kayo si board member, tapos yung hindi naman kayo nahihirapan sa buhay na. So you find time to share, and then your resources, you also give it out. Bakit kayo pumasok sa magulong larangan ng politika? Alam niyo po, nag-umpisa po tayo bilang negosyante. So, marami po tayong negosyo sa pamilya na nag-aasikaso po tayo. Pero ang sabi po ng nanay at ng tatay po na may linyang talento mo sa pagmamanage ng mga negosyo natin. Gamitin mo rin sa pagmamanage ng pondo ng gobyerno. So, nung nag-mayor po tayo, sinigurado po natin na sulit at nasa tama po ang paggastos po ng pera ng bayan po ng Lubao. Nabanggit nyo kanina, Mayora, yung tungkol sa problema sa mata. Kayo po niyan, halimbawa, yung mga nakaharap sa inyo na mga mukhang demonyo, nare-recognize nyo po yan? Opo, sabi ko nga po ngayon, ang mga gwapo pa po pala sila. Pero pag wala po ako sa lamin, hindi ko po talaga sila... Mana-mana lang po yan. Mayora. Teka. Si Mayora tao lang, kaya minsan natututo rin magsinungaling. Tsaka ang pupusyaw po ng kulay nila. Nagbebelo ba kayo? Nasa ilaw lang po yan. Nasa ilaw Mayora, lang. kung kayo ay tatanungin ko, natatanaw nyo ba yung mataas na kinalalagyan ng relos? Opo. Will you be able to tell the time? Opo. Anong oras na po sa Pilipinas? 9:46 po. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. At na basura, may bagong buhay. Sa bawat tubuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Summer na naman, narito ang ilang dagdag na tips para sa inyong kaligtasan at kasiyahan ngayong tag-init mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Uminom ng sapat na tubig, huwag hayaang ma-dehydrate kahit anong gawin. Iwasan ang sobrang pagkarantad sa araw, lalo na sa kalagitnaan ng hapon at mag-break kung kinakailangan. Kung babiyahe, siguraduhin nasa maayos ang kondisyon ng sasakyan at laging sundin ang traffic rules. At kapag nag-beach, magsuot ng life jacket o maghanap ng lifeguard para sa dagdag na
seguridad at alamin ang weather forecast at emergency contacts bago lumabas para handa ka sa anumang sitwasyon. Mga simpleng paalala ngayong summer mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At kasama pa rin Kapiling pa rin natin si Mayorable Maylene Pineda Cayabyab dito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Tanong ko lang, meron po ba kayong estilo na ginagamit sa kampanya ninyo sa San Fernando? Kasi very visible kayo, very sensible kayo sa mga nararamdaman ng Fernandino. And you know what to do, given the chance. But always remember, everything in the world is God's will, God's time. Having all those elements with you, Mayora, ano po ba ang madalas binibigkas nyo pagka kayo ay nasa harapan ng tao? Opo. Tinitira nyo po yung kalaban nyo? Winawalang hiya nyo po ba? Sa pag-ikot po natin sa mga barangay, sinasabi po natin ano po yung mga programa na gusto po natin gawin. Okay. At may mga pagkakataon po na meron po nagtatanong sa akin, sinasagot po natin. Lalong-lalo na po yung mga issues na ipinupukol po sa atin. So, ganun lang po. Sasabihin Anong natin. dating sa inyo pagka minsan may mga binabanggit na below the belt? Okay lang po. Wala pong problema sa akin. Anytime na tanongin niyo po ako, ready naman akong sumagot sa lahat ng mga tanong na At hindi kayo isinatanong po pikon? sa akin. Hindi po. Kaya pala masaya kayo, sila ang pikon, hindi naman kayo. Hindi ba yung sabi nga nila, ang pikon, talo. Meron binabanggit, hindi lang dito, kundi maging sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, yung tinatanong mo kanina, Boy Santiago, kung ano ang take ni Mayora sa... political dynasty. Parang ginagawa kayong example ng mga tao. Paliwanag lang po. Opo. Ang dynasty po, yung pamamahala sa isang lugar na ipinapasa po ng pamilya sa napili nila sa pamilya din, within the family. So, dito po sa Pilipinas, kahit na kapamilya pa rin po ang susunod na manunungkulan, hindi naman po yung pamilya ang nagdesisyon eh. Ang nagdesisyon po yung taong bayan. Binoboto siya. Binoboto po. So para po sa akin, katulad po kami, kung tama naman o satisfied ang tao na pinaglingkuran mo o pinaglilingkuran mo ng isang pamilya, posible na makuha po nila ulit ang tiwala ng taong bayan kung magkakaroon po ulit ng eleksyon. Makakasiguro po ba, Fernandino, Mayora, sa inyong paninilbihan na may puso? Kasi napaka-importante nito sa mga leader. Oo naman po. Alam ko po na ilang taon na po nilang pinagkakatiwalaan si nanay, si Gov. Dennis po ang aking pong kuya. At nakita naman po natin sa 33 years pong panunungkulan ni nanay, hindi lang po basta nanunungkulan, ginagamitan po ito ng puso. Kaya nga, siya po ang inspirasyon ko eh. Siya po ang gusto ko pong makuha yung kanyang yung pagmamahal po ng mga Kapampangan kay Nanay Baby. Alam niyo po, napakasarap nung pakiramdam na ang tao mahal ka. Kahit pagod ka na, kahit wala ka ng boses, pero mainit ang pagtanggap sa'yo, nagpapasalamat sa'yo dahil natulungan mo sila nung may sakit sila, may sakit ang kanilang kapamilya. Nawawala po lahat ng pagod. Teka. Kaya yung Yun tayo, Mayora. Ay 9:52 na ng umaga. Diyan na muna kayo. Ako magtatrabaho na. Yakan-yakan nyo parang diesel. Ano po ba ang mensahe ninyo para sa mga Fernandino? Para sa nalalapit na eleksyon? Opo, sa mga mahal po nating Fernandinos, makakaasa po kayo na kung papaano po namin inumpisahan ang paglilingkod po sa Pampanga, nila nanay, ni Gov. Dennis Delta Pineda. Yan din po ang gagawin natin sa San Fernando. Susulitin natin at sisiguraduhin po natin na ang pera ng syudad ay magagamit po sa tama sa mga programa po na
ramdam nila, mararamdaman nila. At wala pong masasayang dito. Lahat po ito ay ibabalik ko lang po sa kanila. Pagka po kayo nabigyan ng pagkakataon, maglalagay po ba kayo ng Complaints and Action Center? Po kung kinakailangan po, wala pong problema dyan. Lahat po ng kailangan idagdag, ano po ang kulang, at nakakaasa rin po kayo na ako po mag-umpisa po na ako ay naging leader. Isa po akong nanunungkulan na nakikinig po sa hinain ng lahat ng tao. Okay. At hindi lang po tayo ang magaling. At Hindi wala lang kayong po pinipili. tayo ang masusunod. Wala kayo pinipili. Opo, pakikinggan po natin ng lahat. Po. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ba't mo ko tinitingnan? Ibigay mo kay Mayora yung dasal kasi mas kapanipaniwala siya kaysa sa inyo. Nakikita niyo po ba? Yung dasal. Papabasa natin yung Food for the Soul Oo. na nandun sa may ilalim na bahagi ng ating program. Ayan. Yun, Okay. yung maliit Tagalog na po yan, pero kung gusto niyong i-translate, okay lang po sa akin. Hindi ko naman maintindihan. Si Tony yung Kapampangan na. Oo naman. practice na natin. Ready na po kayo, Mayora? Food for the soul. Masahin na po natin. Okay. Diyos na manlilikha, palawakin mo ang aming pangunawa sa Biblia upang mas mahalin at mapaglingkuran ka po namin. Amen. Amen. Oh, ituloy nyo na, Mayora, yung susunod na linya, yung Ama nung Kapampangan. Yan. Kirot. Ano yan? Oh. Sige, pakibasa po. Pati po ito? Ayun, yung Ama nung Kapampangan po, yung susunod na linya. Okay. Kirot. Q kasi, QUI. Kirot, Aha. to palpitate Apo. or throb a little due to fear. Ayun. Kirot. Ang puso eh. Kumikirot-kirot. Aha. Akala ko babasahin niya pa yung pangalan nung nasa technical department. Wala na kayong papel. Bukas, huwag na kayong mag-report. Kaming dalawa na lang. Mayora, God bless you. And please take care of your health. Kasi kayo ay may advocacy tungkol dyan. So stay healthy. No? Pero huwag nyo nang gagayahin yung dalawang kasama nating nandyan. Sobra-sobra ng vitamina at sustansyang nasa kanila. Share na. Oy, Albert, thank you. Maraming salamat. Papi. At sa ating Salamat nasa po. technical department. Sino nasa technical department? Si Engineer JC Regala. Ako po si Perry Pangan, lagi ko po sinasabi, think well, speak well, do well. God bless po. You are